hayaan na natin mag-pray doon. Even po, palagi yung pride kasi yan ang nagbibigay sa atin ng downfall. So, hayaan na natin na i-fried, fried chicken, ano yung fried fish, di ba, gano'n? So, hayaan natin yung fried na yan yung mawala sa ating mga buhay. Para mga cholesterol natin ay hindi tumataas. Pababa. Yan po. Talagang mahirap po pag may pride sa buhay. Nagkakaroon ka, hindi ka pag ang pride na kasi yan ay nasa atin talagang buhay natin ay hindi matagumpay. Kasi sabi nga, yung grace ng Lord wala sa atin. Naglag talaga ang buhay natin sa harapan ng Lord. Walang grasya. Walang grace from God. Kaya talagang tandaan natin ulit, ang pride po ay talagang toxic sa buhay natin. Yan po ang nais ng kaaway. At pangatlo ay wisdom. Pag mayroon ka dito ang epekto sa buhay natin, nagkakaroon ng wisdom and understanding. Of course, lahat tayo, kaya need natin ang wisdom from God. Amen po ba? Yes. Sa Proverbs 11:2, sabi dito, when pride comes, then comes disgrace. O, di ba? But with the humble is wisdom. Pag mayroon ka kasing wisdom, makapag-isip ka na maayos, gagay na nakikita mo at narinig mo ang gabay ng Lord sa buhay mo. Tandaan natin, pag mayroon tayong humble heart, teachable po ang heart natin. Kung mayroon magpo-correct sa atin, mayroon sinasabi sa atin, so, yun, pag tinatanggap po yun, positively, yun po ay mayroon yun po, teachable heart. Tandaan natin, humility will allow us to grow in knowledge and learn to listen and to grow understanding. Pagka marunong ka yan, magpakumbaba, natututo ka talaga. You accept it positively. Hindi natin tanggapin yun na negative. Sabi ko naman natanggap ako message kahapon eh. Ang isang kaibigan, yung tunay na nagsasabi ng mali. Message ko na pa ba yun? Nagsasabi ng mali, nagsasabi ng yung totoo. At walang mga lugtong-lugtong na kung ano ba. Para lang ma-impress, i-impress ka. So, yun po. So, yun pala yung pagtanggap is humility. And number 4, peace and contentment. So, nagkakaroon tayo ng peace sa ating heart. Kontento tayo kung ano mayroon tayo. Sa buhay ng bawat isa, hindi po natin, pag mayroon ka dito, na yung humility in our heart, may peace, may contentment, at hindi mo kinukompare yung sarili mo sa iba. Mayroon ka dito, bakit sila, mayroon sila dito, bakit ikaw wala? Basta kontento ka. Ayan po. So, parang ano lang yan, si David dati. Si David, he was accused by his brothers, di ba? Na huwag lumaban kay Goliath. Pero may peace siya sa puso niya. May tiwala siya sa Lord niya. Anong ginagawa ni David? He did not stop pursuing, doing what is right and to battle Goliath. Hindi siya umatras. So, mayroon kasi siya peace in the heart. Na yung pagpapakumbaba niya, na yung being humble, mayroon siyang humble spirit. Kahit ano ginagawa niya para sa Lord. Kahit inakusahan sila
na hindi niya kaya, siya na hindi kaya, ginagawa niya ito dahil may tiwala siya sa Lord. May peace siya sa heart niya. So sa buhay natin, we cannot go to a battle kasi everyday kasi sa buhay natin is a battle. Pag wala kang peace sa ating heart, pag hindi ka kontento, talagang the more na mahirap ang battle sa buhay mo. So, panatilihin na at peace tayo at kontento sa buhay at yung pagiging humble before the Lord. Pag humble before the Lord, nakadepende ka na lang kay Lord. Yan, praise the Lord. At number 5, dependence on God's grace. So, depende tayo sa grasya ng ating Panginoon. By grace, sabi nga sa 1 Corinthians 15:10, by the grace of God, I am what I am. Though it was not I, but the grace of God that is with me. That is with me. So, wala kasi nakakaalam kung ano mangyayari. Sa sunod na oras, mamaya, wala nakakaalam. So, we have to depend on God. Yun po yung dependence on God's grace. Tayo mag-depend lang tayo sa ating Panginoon. So, yun po yung ibig sabihin ng dependence on God's grace. So, 6, hanggang 7 lang po ito, strengthen relationships. So, sa Ephesians 4, verse 2, sabi dito, be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love. So, nakakapagpatibay no, ng isang relasyon, pag humble ka. Tandaan natin, the outcomes of humility is forgiveness. Kaya, mahalaga that there is humility sa ating sarili, sa pamilya, at sa church. Yan po. Be completely ang sinabi dito, hindi lang partial. So, completely humble and gentle and be patient. Grabe itong patient po, pagka nalaglag sa buhay natin, nasakop ang buhay natin. Tama ba? Magulo po. Yan, and last is the reward in God's timing. Sabi sa Matthew 23:12, whoever exalts himself will be humbled. And whoever humbles himself will be exalted. So, sino yung mapagpataas at pababa ng Lord? Yan, mas masakit. Ikaw ang nagpapakumbaba, ikaw ang itataas ng Panginoon. Sabi ko yan sa salita niya na sa Matthew 23:12. Kaya, pag lumakad tayo sa Lord, completely and carefully obey the word. Iba yung salita ng Lord ito. Habang lumalakad tayo sa araw-araw nating pamumuhay. We have to obey and completely follow God's word. Hindi po basta nabasa mo lang, we have to put it into action. Doers of God's word tayo lahat. Ayan po. Kahit na yung kaya tayo mga dapat tayo talaga humble. Kahit na po yung diba, dapat ang sabi kasi completely, sabi nito, humble, pero ang ito sa sabi nito, completely obey. Completely obey and carefully. Hindi lang basta completely, carefully sa ibang salin ko. Tapos, isang example ko dito, tingnan niyo po yung pag hindi ka marunong sumunod. Isang example ko dito yung bamboo tree. Diba po, yung kawayan, napapansin niyo, ang malakas ng hangin, it just way. Susunod lang yan. Walang napapagi, walang nalalaglag. So, ganun din po sa buhay natin. We will completely obey, rooted in the Word of God sa araw-araw nating pamumuhay.
So pag matigas tayo sa buhay natin, ganun din po ang mangyayari. So hindi nakakalugod. Ang reward ni Lord ay never na, it's only in timing. Hindi siya nahuhuli, hindi siya kailanman hindi siya nahuhuli. Palaging po ang time. Nasa timing palagi. So, praise the Lord, napakabuti po ng ating Panginoon. Sa buhay natin lahat, let us not take humility as negative. Hindi natin ito i-take as negative. Positively po, trusting God completely. Obeying God completely po. So, sa conclusion na po, pwede ba bigyan natin ng the best love offering ng ating Panginoon? Sa ating conclusion po, sabi dito, true humility, yan is a grace-based. Diba? Grace-based. Jesus exalting humility. So, it does not make one gloomy. Hindi yan nagbibigay